Good morning. Today is our last day here in Hong Kong. This afternoon, we're going to transfer in Macau. So, morning walk muna tayo. Mosque. Laki ng mosque nila dito. Ano? Dito kami ngayon sa Hong Kong Comics of the Stars. Ang ganda. Yung mga thunders nag-aano, sasayaw. Nandito kami ngayon sa Kowloon Park. Malapit lang ito dun sa hotel na pinagsistay namin sa dito sa Tsim Sha Tsui pa rin. So may mga place dito na designated lang para sa mga matatanda. So yung mga dinaanan namin kanina, may mga pool. Almost all of them are senior citizens. Tapos meron silang mga pool exercise. May mga nag-meditate ba yun? Parang nag-yoga, parang wushu, ganun. Ganda. Ganda talaga. May picture ako dito. Hi, love. Hi, love. We're going to the mall. Okay, balik kami dito sa Mongkok kasi may mga gamit na gusto pa kaming bilhin bago kami pumunta ng Macau. Pero before that, let's eat muna dito sa KFC. Let's go! Naririnig yun parang mga beep-beep. Ginawa yun for traffic lights para malaman ng mga visually impaired na citizens dito na oras na para mag-go. Yun, kaya may tunog yung kanilang go signal dito para sa mga visually impaired na citizens nila. Ang galing, no? Today is May 5 and it's already 9 AM in the morning here in Hong Kong. Kaya pala late magbukas sa mga stores dito kasi holiday. So may mga stores na hindi magbubukas, may mga stores na 11 pa ang bukas. O, di ba? Ang dami kong natututunan sa kakalakad ko. Daming souvenir doon, mga t-shirt na pwede nyo ipasalubong. Sayang, last day na po kasi namin ngayon dito.
Papunta na po kami ng Macau. Doon po kami mag-exit bukas. Ayan. So ito po yung mga stores. Bibili sana kami ng sapatos. Kaso ay mga sarado pa po. Yan. Okay, so ito po ang ladies market early in the morning. Yan. Parang pasayahan sa Lucena lang. Nagkakabit pa lang ulit sila. Ayan. Check out na po kami. Dito po kami nagstay ng aming first few days here sa Chungking Mansion. Yan. So, Chungking Mansion ay isa sa mga pinaka-affordable na room para magstay. Pero, syempre, pag affordable, expect the unexpected. So, if you really want a high quality service, maghanap kayo ng mas pricey na hotel. So, yun nga po, nakahanap kami ng medyo mas pricey na hotel. Pero, may sale pa rin. Let me take you there. Filipino ang kanilang assistant. Dito po tayo sa Comfort Guest House. So, itsura ng unfiltered part ng aming travel. So, yun. Kasi yung nag-book sa amin is first time lang din niya na mag-book in group. So, wala rin siya masyado pang idea kung anong itsura ng Chungking Mansion. So, yun. Tandaan ninyo, pag kayo ay pupunta or magta-travel, you always do thorough research para hindi kayo magkaroon ng panghihinayang habang nagta-travel. Pero this is part of the adventure. So, hindi naman lagi ang perfect or smooth ang adventure natin every travel. So, sa bawat mistakes na nagagawa, natututo tayo. And then, para sa mga naka-experience ang mag-stay dito sa Chungking Mansion, totoo po na ang elevator ay most of the time ay queuing. Pero hindi naman siya ganun katagal. Kasi maraming elevator dito. Depende kung anong building ka, kung anong block mo. And then, yung elevator dito ay dalawa. So, yung nasa left side is mga even number. So, from ground floor biglang 2, 4, 6, 8, 10. Then, yung right side naman na elevator ay mga odd numbers. Ganun siya. Ganun yung dito sa Chungking Mansion. And then itong Chungking Mansion kasi ay dito nagsistay yung mga ayan guys, nahiya na ako. Ayan. So tuloy tayo. Ayan, may mga pamasok ng ibang guest. Palabas tayo ng elevator. Ito po ang itsura ng ground floor. So yung ground floor po niya ay parang yung mga regular market. Yun. Katulad sinasabi ko sa inyo kanina. Yan. Sige. Pak. Sarado pa yung mga stores dito. Pero ito yung mga one-stop shop store. May money exchange din dito. May mga Pinoy foods and then mga Indian. Yun nga, itong Chungking Mansion, mostly ang mga naka-reside dito or may mga businesses dito is mga taga South Asia or mga Indian people. So dito rin sila nagbakasakali sa Hong Kong para magkaroon ng magandang pamumuhay. And then may nakausap kaming Filipino na OFW dito sa Hong Kong kahapon. Ang dominate naman ng mga Filipino workers ay nasa central talaga. Nakikita niyo sa isang video. And then sa Causeway Bay naman daw ay mostly ay mga Indonesians. May mga Indonesians na rin dito na nag-domestic helper or naghahanap din ng luck dito sa Hong Kong. So napakalaki ng opportunity dito para sa ating mga kababayan. Ayan, tapos na kami mag-check out dito sa aming first transient na pinagstayan. Papunta na kami dun sa aming next hotel, which is a Holiday Inn. Few blocks away lang dito. So, parang malapit lang. Parang mga isang kanto lang kung tutuusin. Kasi yung mga buildings na dito, hindi naman ganun kalalapad, pero matataas. Yeah, super lapit lang. I'll take you there. So, mula sa pagbaba, papunta nun sa papasok ng Holiday Inn. You'll see the difference. Okay, kakalabas lang namin ng elevator. Okay, I will take you from start to finish. Papunta dito at palabas ng aming lumang pinagstayan. Papunta nun sa bago. O siya. Sige, lalakad tayo dito. Liko. Dire-diretso ka. Ayan. So may mga bilyan sa likuran ng mga chichirya. Ayan, may pang Pinoy. May pang Indian. May pang Chinese. Diba? May
May mga mini convenience store. May bilihan din ng mga cellphone, mga charger. Ayun nga pala, sa mga pupunta dito, make sure na bumili kayo ng adapter kasi hindi sila natin katulad ng ng saksakan yung mga taga dito. So ito yung nabili namin. Yan, may makukuha kayo dyan 10 each kg lang. Depende kung saan. Marami namang pagpipilian. Tutulong kayo magtanong kasi di naman kayo maliligaw dito. Yan, money exchange. Yan, may mga bagong bakasyonista na. Actually kasi okay lang naman kaming napadpad dito kasi para sa mga first timers katulad natin at saka sa mga maliligaw katulad na pupunta pa lang dito, ang TST ang isang perfect place para sa mga first timers sa Hong Kong. Kasi bukod sa marami ditong ganap, kasi almost lahat ng mga famous landmarks na nakikita nyo sa Facebook, sa social media, is makikita nyo dito. And most of the time ay libre. So ito na yung labas. Pupunta na kami sa Holiday Inn. Ayun lang oh. Diba? Few blocks away lang. Super lapit. Ayan, ito na. Yes, makita nyo yung difference. Ayan, may mga police. I don't know what happened. Baka may nagre-reklamo. Yan, this is the Holiday Inn. Dito na kami nagsistay ngayon. Tara, pasok. Diba? Yan. So, again, para sa mga papunta pa lang dito, you should plan ahead of time. Kasi itong trip namin to is short notice lang. Kumbaga, hindi kasi sapat ang 2 months. Or depende para sa mga frequent travelers, kaya nila itong ayusin. Pero kasi, hindi naman kami frequent travelers. So para sa mga, yun nga, nagkaroon ng poor planning sa travel, make sure that you do the research itself. Huwag kayong aasa sa mga kasama ninyo kasi hindi naman lahat ay may capacity na maging maayos ang mga ibubuk ninyo. Yun lang. Pero yeah, the experience was really worth it. Yeah, it's worth every penny. O, diba? Dito na kami sa elevator. Ang daldal ko. Okay, dito na kami sa 14th floor dito sa Holiday Inn. Papunta na kami sa aming hotel. So yung room na book namin is for today only kasi nga ta-transfer na kami sa Macau. Yeah, thanks doon sa nakasama namin. Kami ay nagkaroon ng chance na makapag-stay sa mas komportableng hotel, which is this one. Yeah, okay naman siya. Parang siguro mga 3.5 star to na hotel. Yeah. Pabango naman. And then yan, good for 5 people yung nabook naming room. Diba nilak ako? Diba? Akala siguro ay doorknob. Ayan. Okay. Ito nga pala yung room. Medyo makalat. Hindi pala medyo makalat talaga. Kasi nga paalis na. Ayun lang. See you later, Macau. Hi guys! Today is we're going to Macau. So this is my outfit. Last outfit before mag Hong Kong. See you later, Macau. I like my makeup today. Oh, nga po may. Okay, so this is the last view before we go to Macau. Yan. Ang gwapo lang nagmamaneho. Promise. Goodbye, TST. I'll see you very soon. Macau. Kami sa Macau ferry. So, pag nagawi kayo dito, make sure na pupunta kayo sa 3rd floor ng elevator. Kasi doon ang ferry hall. Kung kayo sasakay ng ferry. Sabi niya, hindi na kailangan. Manila ko bang? Tinapon niyo ako sa mga. Hindi ko kasi yung kailangan. Oo, nga i-explain ko nga yan. Ang galing na ako December 31.
Dito na po kami ngayon. Boarding na kami. Nakuha na namin ang aming free ferry ticket going to Macau. So, ayan. We will go to Macau, China. Make sure the passengers sit down for the watch. Thank you for your cooperation. Monster is going. Andito na kami ngayon sa ferry papunta ng Macau. Okay, yes. This is my first time na sumakay ng ferry and talagang papunta pa ng Macau. Diba? Never ako nakasakay ng ferry sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa lang. Dami kong first time. So I wouldn't miss this, diba? Kahit medyo nakakahilo pero in-enjoy ko na lang. Hello, we are now here in Macau. Hi, love. We are now here in Macau. So, ayan na nga, nakalampas na kami ng immigration. Palabas na kami ng port dito sa Macau. And we're going to stay in our hotel. As mamaya na kaming gabi lalabas. Then, pupunan namin yung mga famous spots na mga nakikita nyo sa social media. And we'll see kung ano bang itsura nila in person. Yun lang. Ang ganda ng mga buildings nila dito. Pero parang Hong Kong din. Kumbaga nagkaroon lang ng ng European touch. Ayan, nakasakay na kami ng taxi. Punta na kami sa aming hotel. So ito, ang itsura ng Macau. Mukha lang din siyang Hong Kong pero parang mas mga establishments dito. Mas maganda. Depende kung anong sa paningin niya. Pero sa akin niya. Nagbura ka ba? Binura ako. Ang laki ng mga kalsada rin yan. Parang bawal ang mahirap dito. Ano? Kita to. Kulit. Napakita ko yung napakita. Kanya. So, may mga luma rin silang building. Ito. May mga daanan ng kotse. Yan, mga luma. Tingnan mo. Okay na yan. Hi guys! We are now here sa hotel. Dito na kami ngayon sa hotel dito sa Macau. So, this is Metropole Hotel. So, this will be our home for the last 2 days of our vacation. So let's try to open and let me show you a quick room tour sa aming hotel. So pagpasok mo, bubungad sa'yo ang malinis nilang CR. Okay, so this will be our CR. Yari yan later. Okay, this is me. Walumiit ako kakalakad. And then this is a mini bar. Meron silang biscuit, pero may bayad 20 HKG yan. Pwedeng 20 Macau. Then mini ref, and then we have 2 bedrooms and a TV and mini closet para sa iba naming mga lagayan.
Yarn. Okay. Guys. Okay, this is Macau. So, pinaghalo siyang Chinese and Portuguese na architecture. Ang ganda. This is Senado Square. Okay, tapos tayo na. Okay, ito po, nandito na po kami ngayon sa Jollibee Macau. Yan, kasi dito lang may rice. Ha? Ano ba? Madami kang i-edit. Correct. Hindi ako bored maghapon. Guys, this is Ruins of St. Paul. Yan na siya. In flesh. So kung gusto nyong magpa-picture dito at gusto nyong makaunti ng tao, I suggest pumunta kayo ng gabi or early in the morning. Pero this time I chose gabi kasi nga ano oras kami dumating dito sa Macau. Ito ang Macau pag closing na. Mas maganda mag-stroll sa gabi. Although sarado na yung mga tindahan, pero konti lang yung mga tao. Mas mararamdaman mo yung architecture at yung vibes ng Macau. Yun lang.